Yes, hello mga palangga. So pag-usapan natin yung hamon ni Baguio City Mayor Magalong dito sa mga Jutang Ginimes na mga kongresista. Dahil kilala naman natin na si Mayor Magalong talaga namang laging bibigay sa atin ng pagsisiwalat o expose katulad ng ginagawa natin dito laban sa pagnanakaw ng gobyernong bangag. So, matindi talaga yung pagnanakaw ng gobyerno ni Marcos Jr. At kung natatandaan ninyo, nangako si Bangag Jr. na iimbestigahan ito daw ang flood control, 'di ba? Kaya naman, nagsalita na naman si Mayor Magalong na talagang nanindigan siya na yung mga pangawat, okay, diyan sa project na 'yan, sa mga infrastructure project ay malupit talaga ang pagnanakaw ng mga tiwaling kongresista. Alright? At willing humarap si Magalong sa congressional hearing o diyan sa investigasyon na 'yan. Kasi nga, grabe talamak yung korapsyon sa flood control. Kaya kayo binabaha every day, I mean every time na mayroong bagyo o konting ulan lang. So una yang pinasabog no ni ah, Mayor Benjamin Magalong na talagang malupit ang korapsyon diyan sa kongreso na 'yan. Paano hindi naman maging malupit? Mismo ang Bangag Jr. ang kumukumpas. Kaya sabi ni Colonel Magalong, mga kababayan, sa kanyang interview sa DZRH, sabi niya, ipatawag na lang nila ako. Pero maganda na rin siguro na ipatawag din o imbitahin din nila si presidente o si Bangag. Okay? I think, August 1 niya sinabi yan. So mga kababayan, hindi lang to simpleng paghaharap yung gustong mangyari Magalong. So hinahamon niya, kasi maaring may alam si Magalong na itong si Bangag Jr. ay talagang kasabwat din dito siya yung utak. At wala namang kaduda-duda yan. 'Di ba? Walang kaduda-duda na may kinalaman sa anomalyang pagnanakaw diyan sa 5,500 flood control and other infrastructure projects, okay, na pagnanakaw nila. Dahil sinasabi nga niya, mga palangga, na maraming mga projects na palpak. Alright? Ngayon, ang sinasabi pa na, ang mga projects na yan ay talagang substandard at yung mga ghost projects. 'Di ba nakita nyo recently and halos every year sa panahon ni Bangag may mga gumuguho, may mga natutumba na lang or bumabagsak na lang na mga tulay o mga infrastructure. Ngayon, kaya matindi ang hamon ni Mayor Magalong. Kasi kung may investigasyon, dapat hindi exempted ang mga bangag. Hindi exempted si Marcos. Kasi the fact na binanggit niya na kung imbestigahan siya, willing siya humarap, pero dapat kasama sa investigasyon si Marcos Jr. Anong ibig sabihin nun? May alam si Magalong na kasabwat itong si Bangag Jr. at kasama din si Satanas, yung pamilya ng mga Marcos na mga kawatan. 'Di ba? Hindi pwedeng siya lang imbestigahan. Dapat kasama ang palasyo ng mga bangag o yung mga bangag sa palasyo, 'di ba? Kasi hindi biro ang sinasabi ni Mayor Magalong noong last year pa 'to sinasabi na 40%, maybe more than that, yung kickback ng mga kongresista. Kaya naman, tayong mga Pilipino, kayo diyan lalo, ay wala kayong madaanan na maayos na tulay, ang mga infrastructure, mga government infrastructure na supposedly, 'di ba, ang pangako niya, build, build more. Build, build, build pala kay Pangulong Duterte, ang build, 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 sa kanya, build better more. Anong binibuild ni Bangag Jr.? Ang binibuild niya ay ang mga pagnanakaw. Ang binibuild niya yung mga kasabwat niya. Binibuild niya kung paano patuloy na magnakaw, mag-kickback sa kaban ng bayan.
Dahil pa ulit-ulit ng sinasabi na ito mga infrastructure projects na ito ay umaabot sa 40% o maybe more than that ang ninanakaw ng mga tiwali na kongresista kasama siyempre ang Malacanang diyaan dahil nga gusto niyang ipatawag si Bangag. Yan ay signales na kasabwat si Bangag. Diba? Ngayon, itong mga project na ito, yun nga, ghost project. Yung iba wala namang proyekto, multo meron. Meron man proyekto pero mga hayop-hayop. Ibig sabihin, dadaan lang ang truck, you know, kahit nasa tamang yung required weight o intended weight ng mga 10-wheeler trucks, yung mga mabibigat, mga cargo, 'di ba? Ay bumabagsak pa rin dahil sa pagnanakaw sa mga kawatan na gobyerno ni Bangag. Okay? Kasi pera niyo 'to, palangga, 'di ba? Kaya kailangan talagang ipatawag 'yan si Bangag. Laging binibida, 'di ba, last year, binida nga itong flood control na ito. Meron na tayong 5,500 flood control. Oh, ano ngayon? Wala, ni isang flood control wala kang nakita. Tapos patuloy kayong binabaha, patuloy kayong napapagod sa paglimas ng inyong mga bahay. Yung mga kalsada ninyo, baku-baku pa rin. Kaya kung meron man kayong sasakyan, motorsiklo, di ba, kakarag-karag, uuyog-uyog ang inyong mga katawan o sa kasamang palad, mabubutas pa ang inyong mga gulong, bibili na naman kayo ng bagong gulong, perwisyo talaga ang ginagawa ng gobyerno ni Bangag. Okay? Kilala naman natin si ano 'no, si Mayor Magalong na talagang walang takot, hindi nasisindak, 'di ba? Talagang ang expose niya ay pinanindigan niya at talagang hinahamon niya itong mga kawatan na ito sa gobyerno ni Bangag. Kasi kung naalala ninyo, um, nung 2019, 'di ba, yung Ninja Cups expose niya. Okay, isiniwalat din yan dun sa Senate, yung tungkol sa mga Ninja Cups, yung mga nag-recycle ng pulburon na favorite ni Bangag. Okay? 'Di ba, pinangalanan niya, ang tapang niyang pinangalanan, even yung mga inappoint ni Pangulong Duterte. 'Di ba, si Albayalde, I don't know kung ano na ba nangyari din sa ano na yan. Kaya 'di ba nag-resign si Albayalde during that time? So napaka-ano talaga 'to ni Magalong, as in masasabi mo na straightforward at kahit papaano may mga natitira pang ano, honest kahit papaano diyan sa atin, sa mga taong gobyerno. Kung naalala ninyo yung tungkol dito sa ano, CIDG chief, okay, na ano yung tawag dito, yung in-stop or pinigil yung mga ano, overpricing or yung mga ghost deliveries at madaming anomalya with regards doon sa pagbili ng, mga bang-bang-bang o yung mga armas, na mga gamit sa PNP. Naalala niyo 'yon? So dito nag-ugat, yung kanyang talagang pagsisiwalat at, advocacy na malinis ang hanay ng gobyerno o yung mga magnanakaw sa gobyerno. 'Di ba? So, talagang matindi ang laban natin mga palangga. Kasi, thank you, Mayor Magalong at talagang lumalaban ka dito sa kawatan na yun at salamat dahil hinamon mo talaga si Bangag. 'Di ba? Itong ano 'to, talagang dapat suportahan natin. Tsaka dapat matuloy ang ano na 'yan, congressional hearing na 'yan. Hindi lang si Bangag ang ipatawag, si Lisa Tanas, yung mga kamag-anak nila. 'Di ba? Mga kamag-anak ni Lisa Tanas at ni Bangag. Talagang 'yan ay mga sindikato, mga salot 'yang mga 'yan. Kaya hindi magkakaroon ng progresibong bukas kung patuloy ninyong hinahayaan si Bangag Jr. at ang kanyang pamilya sa pagnakaw ng kaban ng bayan. Hindi porket presidente siya, 'di ba? O yang nakaupo hindi papatawag ng kongreso. Ayan 'no, yan ay sabi ko nga segnales na yan na posible na may ebidensya itong si Magalong na may kinalaman talaga itong si Bangag Jr. Kasi sabi niya, "Wag lang ako ipatawag ninyo." Oh, ipatawag niyo rin ang presidenteng Bangag. Well, ako lang nagdagdag ng Bangag, 'di ba?
So, ang reputation ni Magalong is talagang hindi siya ano, nagpapaimpluwensiya or yung mga padrino-padrino eklabos na yan, padrino system sa atin, 'di ba? So, ngayon mga kababayan, kung talagang tapat yang mga hinayupak na yan dahil, hinahamon nila si Magalong 'no, na magpakita ng ebidensya, oh, at willing naman siya, yun nga humarap sa ano, sa investigation na yan. Oh, isama si Lisa Tanas. Isama 'yan sa investigasyon ang mga Ledesma, ang mga, Romualdez, 'yan, nandiyan sa Kongreso sila namumuno diyan, si Tambaluslos, 'di ba? Dapat mga kababayan, buong angkan ng bangag na 'yan at para buong angkan ni Lisa Tanas ang ipatawag diyan sa flood control investigation at yang mga mismong mga kongresistang kasabwat na mga 'yan. Dahil sino ba yung mga issue 'no, na mga isiniwalat ni Magalong, 'di ba? Sino ba ang may kontrol? Sino bang namumuno ngayon? Hmm, ang mga bangag, 'di ba? Gusto nilang imbestigahan, bitbitin niya lahat. Bitbitin lahat ang pamilya ni Lisa Tanas dahil yan kasabwat. Bitbitin or for sure, isiliwalat niya yung mga, um, mga kasabwat niya sa Kongreso. Dahil ang mga nagbigay naman sa kanya ng information, according to him, yung mga matitino na mga kongresista na kahit papaano mayroon pang paninindigan. Kaya it's not easy 'no, na magkaroon tayo ng mga tao lingkod bayan katulad niya at, I hope talagang, ay naku, talagang maisiwalat 'yan. Maisiwalat 'yan kung sino ang nakinabang diyan sa flood control na 'yan. 'Yan ang dapat ninyong tandaan mga palangga. Paulit-ulit na lang yung pagnanakaw ng mga bangag, ng mga kongresista. Kawawa naman kayo and thank you know, kay, Mayor Magalong dahil talagang lumalaban. Hindi lang 'yan flood control, ano yung smuggling, 'di ba? Hanggang ngayon nga hindi na ituloy-tuloy yung kay Michael Ma. Ayan, imbestigahan niyo na rin 'yan. Wala, eh. Mga kawatan kasi lahat itong pamilya ni Lisa Tanas at ang mga kasabwat nila. But anyway, yun lang ang tungkol diyan sa ano na 'yan, sa pag-iimbestiga na 'yan. I hope mapanood natin si Mayor Magalong at talagang, maglabas siya ng, ebidensya diyan at, for sure hindi naman 'yan ano, hindi naman 'yan magbubukas ng kanyang, ngabels kung wala siyang, matibay na ebidensya or testimonial, 'di ba? Testimonya galing sa kanyang, puting ahas o yung kanyang, what do you call it, anong tawag diyan, informant. Alright?